Near Equatorial Trough, magpapaulan ngayon ng malakasan sa buong bahagi ng Davao Region at Caraga area. Mga kababayan sa Davao Region, pinag-iingat na. At bukod sa mga uulanin sa Southern Mindanao at Eastern Mindanao, ay ang bahagi ng Visayas makakaranas din ng mga ilang surface trough na magpapaulan sa Central Visayas, Eastern Visayas at bahagi sa pagitan ng Northern Mindanao. Pero Southern Luzon hanggang northern part ng Luzon, magiging partly cloudy at manatiling overcast at gloomy ang maghapon na may inaasahang sunny day. Yung near equatorial trough sa southeastern Mindanao, posible ba umabot sa Inves o maging isang shallow low pressure area? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 6, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 9:25 na ng umaga. Manatiling medyo sunny tayo, partly cloudy, overcast, na may pagka-gloomy, few clouds at inaasahan na medyo may medyo warmer na maalinsangan dito sa atin, lalo na sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Dahil wala tayong masyadong umiiral na hanging amihan, mas nararamdaman lang natin yung lamig ng simoy ng temperatura pag lalo na sa bandang gabi na at madaling araw. And so far sa ating current conditions, bukod nga sa overcast gloomy pa rin, na may pagkasani pa rin, lalo na dito sa Metro Manila, ay inaasahan ay ang ating lowest temperature na naitala kanina 6:03 AM na manatiling mababa na nasa 24.6 degrees Celsius. Pero pagdating naman sa pinaka-highest na naitala sa amin, almost stationary, pero bahagyang mas bumaba ito, di gaya kahapon na nasa 33 plus o 33 degrees Celsius mahigit. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 31.8 degrees Celsius. Kahapon ng hapon ito at 3:16 PM. Ibig sabihin lamang, bahagya na rin na nabawasan ang heat index, bagamat nasa pasok pa rin siya sa 40.2 degrees Celsius, ang naitala sa init pandaman namin sa Caloocan kahapon. Kaya kung ipagtatabi natin kay Pag-asa sa highest index nila, in 2 days since kahapon ng February 5, makikita natin wala pa rin umaabot na nasa danger level na heat index, kaya manatiling wala tayong magiging komento dahil maituturing yan na comfortable na heat index para sa akin at para na rin sa atin. Pero sa PH Extremes in past 24 hours, nanguna ang San Jose pa rin sa may Mindoro na naman na may pinakamaalinsangan na temperatura na halos magte-36 degrees Celsius o to be exact of 35.8 degrees Celsius na sobrang init. Sa lowest temperature sa Baguio City, almost stationary lamang sa kanila na pinakamababa na naitala at 15.4 degrees Celsius na pinakamalamig niyan sa Baguio City. So kung ititingnan niyo sa Benguet, na hindi naman natin sinasama yon, ay nasa around mga 14 o 13.5 degrees Celsius ang inaasahan ko approximate na temperatura sa bahagi naman ng Benguet. Pagdating naman sa inulan ng bahagi ng Masbate, na inulan sa kanila ng 30 mm lang. So typically, mga light rain showers nga, ayon sa ating report din kahapon, na typically light rain showers lang din at posible pa rin hanggang ngayong araw ay mararanasan pa rin natin yan hanggang sa may bandang Southern Luzon area. Ibang usapan na ngayong araw pagdating sa may bandang Visayas at Mindanao na ating tatalakayin maya-mayang konti. Sa ating outside humidity ay medyo pa-dryer tayo, na nasa 68% ang outside humidity at bumababa ito ng 8% since last hour. Pero medyo tumataas din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,017 hectopascals and steady ito since last hour na nangangulugan labang may presensya pa rin ng high pressure area sa norte dahil nga po sa malamig ang temperatura dyan at nagkakaroon na ng pag-snow lalo na sa bahagi ng Eastern China at Japan dyan sa norte. So, alam na mga ibang kababayan natin dyan na nagyayelo pa rin ang bahagi ng yan, kaya nagdudulot ng napakataas na high pressure area na umaabot nga po sa parte ng Luzon area.
So far, medyo kalmado pa rin ang ating volcanic thermal alert status despite na nagkaroon ng phreatic explosion noong isang araw itong si Mayon Volcano. And so far, wala naman tayong bagong pasok na aktibong solar flare at geomagnetic field. Pero silipin natin yung magiging posibleng forecast niya in 3 days. Makikita natin ay ngayong araw, mga bandang hapon o magbadapit gabi ay posibleng umabot tayo ng category of G1, posible. Pero to be exact, ang KP index ay nasa 4.67. So, posibleng maging 5 yan or pasok ito sa 4.67. So, minor lamang, most likely, ngayong araw, dahil sa medyo potential pa rin na transient ng plasma dahil na rin sa CME effects na activity pa rin ng ating haring araw. Well, ang ating coordinates yan na aktibo ay ang AU of coordinates of 3576, 3575 at posibleng itong nakatapat sa ating banda bahagya sa Earth na 3571. Pero bahagya itong mas maliit kumpara dito sa 3576 at 3575 na medyo malawak-lawak ang ibinubugang CME dahil malawak po yung sunspots. At ang coordination nito base sa ating LASCO Corona Monitoring, makikita natin ay scattered po. Pero mas mataas ang volume dito sa may bandang 1 o'clock position. At kung titingnan natin sa mga SOHO, EIT o real-time images ng araw, makikita natin ang maliwanag nito ng lalo na sa SOHO EIT na posibleng solar flare na nasa AU of T576 ang mas agresibong pagbuga ng CME. At makikita natin sa forecast ngayong araw nga ay posibleng umabot pa nga sa 4.67 o posibleng umabot pa ng category of G1 minor geomagnetic storm. Yung ating R1 and R2 sa possible na after effects nito na solar flare ay maaaring magkaroon pa rin ng minor to moderate. Likely aabot daw ng at least 60% sa loob ng 2 araw hanggang bukas ng February 7. At bababa na ito pagdating ng February 8. Magdedepende pa rin yan sa magiging behavior ng potential regions na ito na sunspots na ating binanggit kanina na 3575 at 3576 sunspots. So sa mga Pilipino natin para mas maintindihan, binabalangkas natin ng mas madali para mas madaling intindihin ng ating mga kababayan. Para at least hindi masyadong motherhood statement ang ating ipinapaliwanag lalo na sa space weather dahil marami pa rin hindi masyado naiintindihan ang behavior ng ating haring araw. So medyo fluctuated ang M-class ng solar flare since kahapon at hindi naman masyadong malala ito dahil naipaliwanag ko na nga po kahapon hindi 100% excuse me, nakatapat sa Earth yung solar flare o nirelease ng radioactive mula doon sa solar store. At kung titingnan natin sa solar wind, at least base sa ating radial velocity ay naglalaro lamang sa hanggang at least mga 370 approximate yung posibleng aabutin niya sa loob ng 3 araw pa. Pero ngayong araw mababa ito, at least mga wala pa sa 350 km a second. Ganon din sa pinaka-stereo niya towards Earth ay so far yung stereo ay yung portions nito dito sa may bandang top o parang right side kung nakaharap tayo dito sa Earth mula sa pinaka-sun. So yung right side ang malakas ang radial velocity, hindi masyado sa portion ng Earth, kapiraso lang din sa may bandang left side ng Earth yung tama ng radial velocity. Ito yung parang solar flare o yung hindi naman geomagnetic, yung solar wind na nagtatravel sa space mula sa inirelease ng haring araw. Yon, yung radioactive na yan. At itong areas na yan na tumatama sa Earth, hindi naman rekta pa so far. At sinuswerte pa rin ng Earth, hindi masyado. Katamtaman lamang ang solar wind na tumatama sa ating magnetosphere. At kung titingnan sa pinaka-top view niya, sa aking palagay, top view to eh. Tapos ito yung pinaka-top view ng para makita yung left side at right side mula dito sa Earth. Para makita natin saan ang nagiging direksyon ng malalakas na solar wind mula sa CME na nire-release ng haring araw.
At makikita natin hindi 100% nakarekta ito. Kaya hindi masyado naging malaking epekto sa ating magnetosphere sa Earth. At makikita nyo naman, walang masyadong malalang auroral activity dahil mababa lamang ang naging significant impact ng solar wind. So, yung ating D-radio absorption, dahil nga po sa epekto ng radioactivity mula sa haring araw, ay naglalaro pa rin sa degraded frequency, at least between 13 to 15 MHz yung degraded o yung X-ray flux solar flare. Ito yung pag-impact dito sa Earth. Hindi naman sobrang malala pa so far, mababa lamang yung attenuation absorption. Ang maximum niya nasa at least mga hanggang 10 dB, decibels, yung high impact. So, hindi masyadong malala at nanatiling 65% yung solar probability na ang auroral latitude of 67.5. So, medyo moderate lang bahagya. So, medyo, despite na naapektuhan pa rin tayo ng solar flare, kahit kaunti, huwag tayong masyadong magpanik dahil medyo bahagya lang naman. Medyo mild lamang ang pagtama sa ating magnetosphere. So, hindi masyado nakaapekto yung tutok ng sunspot nito ng dalawang coordinates na to na binanggit natin kanina nasa AR regions of 3575 at 3576 ng sunspot na mga haring araw. Ulitin ko, ano ba yung mga sinasabi ko na yan? Ito po yun yung 3576 at 3575. Hindi masyado naka-towards o nakatutok sa Earth yung pinaka sunspot na to. Kaya yung pagbuga niya o yung pagsabog niya ng solar wind patungo sa direksyon ng Earth ay hindi 100% dumirekta o tumama. Medyo pahapyaw lamang dahil yung buga kasi ng CME hindi naman parang beam lang yan o straight line. Medyo pasabog siya, parang spray. Ganun po ang paliwanag dyan. Kaya meron tayong ginagamit na solar wind na ginagamit natin dito, yung solar wind velocities. At makikita natin, pa-spray yung buga niya o anywhere on the space. At depende yan sa magiging direction niya papunta sa Earth. At sa kabutiang palad naman po ay hindi nga po rekta 100%. Sa left side, ito, yung makapal na ito po yung Earth. So hindi hindi totally tumama sa Earth. Yung sa right side naman, yung napakalakas na solar wind, ayun, mula sa CME ng araw. Kapag yan, dumekta sa Earth yan, ang lakas ng impact ng, ng radioactive activity sa ating magnetosphere. So, magiging malaking significant impact yan at posibleng pang magkaroon ng damages sa mga satellites at GPS. At sa kabutiang palad, hindi naman nangyari yon at medyo nagmintis ito ng konti. So, yun lamang ang ating balita sa loob ng 3 araw mula ngayon. Posibleng umabot ng 4.67 ang KP index ng ating geomagnetic storm. Minor lamang ito. At sa susunod na 2 araw ay so far mukhang magiging kalmado naman ang ating solar activity. Samantala, sa ating high tide and low tide status, manatiling mababa halos maghapon ang ating karagatan dyan sa pampang ng Manila Bay. Mga bandang 6:24 PM pa, magma-maximum high tide. So, layo-layo po muna sa ating malilit na mangingisda na napapalaot ngayong araw. At sa ating air quality ay nagpa-fluctuate po into moderate po ang ating air quality. Take note yan mga folks. Sa mga sensitibong mga baga, magmas na lamang po kayo dahil nasa moderate po ang ating air concentration. Kung hindi man dito sa amin sa Caloocan, posibleng sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayon, at 13.57 micrograms per cubic meter at particulate matter 2.5. So magmas na lamang po para sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:56 PM. Ang ating waning crescent naman na 18% illuminated. Sisikat naman kinabukasan na ng madaling araw 3:43 AM. So tulog na po tayo nito bago magkaroon ng pagsikat ng buwan. So, halos papunta na rin siya sa new moon So, halos konting crescent na lang ang makikita ninyo yan. Pero maganda pa rin na makita yan ng madaling araw, mga 3:43 AM. Maganda pa rin yung crescent niya. Maganda siyang i-shot. So, hopefully, siguro kung magising ako mamaya ang madaling araw, tatry natin kunan. At lulubog naman nito, kinabukasan na ng hapon at 2:03 PM. So, makikita ninyo sa ating coordinates ng moon, hanggang ngayon, nasa elevation pa rin ng ating buwan at 43 degrees.
So, kung medyo na-scatter natin ngayon yung position ng moon, magandang kunan yan dahil kahit umaga nakikita yung crescent niya. Well, depende na lamang po kung masyado makapal ang inyong himpapawid sa inyong lugar o hindi masyado na maaninagan natin yung moon. Magandang kunan po yan kahit na may pagsikat ng araw. So, matagal pa siya. Palubog pa lang yung buwan nito at elevation of 43 degrees pa lamang. So, ganun po. Bukas pa ng madaling araw ito lulubog. Sa atin namang local weather outlook para ngayong Martes, hanggang bukas na ng Miyerkules, inaasahan na magiging particular din ang ating maghapon. Walang naka-forecast na tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila rin. Pero expected na magiging medyo maaraw. So, makakaramdam tayo ng medyo mataas na temperatura. Very humid nitong maghapon. Despite na overcast po, so take note yan. At inasang highest and lowest temperature expected in 2 days. Maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. At lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. So, dalawang araw halos sa stationary ang magiging panahon ngayong araw hanggang bukas na po yan ng Miyerkules. Dako muna tayo sa ginagamit na satellite imagery. Uunahin muna natin ang katimugang bahagi ng bansa. Ay makikita natin ang heavy rain potential, yung binabanggit pa natin kahapon pa na near equatorial trough na may maliit na posibilidad na umabot pa siya sa pinaka-shallow invest. Hopefully, wag na po. At nanatili itong aktibo na napaka-shallow na trough na lumalapit na ngayon sa eastern Mindanao at southern Mindanao. Sa pagitan nito ay naasahang magdadala po ng malakasang pag-ulan. At sinabi ko na nga po kahapon, sa susunod na 24 oras at mula ngayon at nangyayari na unti-unti ang makakapal na kaulapan na makakapekto ngayon sa buong Caraga region, Davao region, maging ng Taga-Sorsogon area. At sa loob ng 24 oras ngayong araw ay magkakaroon na naman kayo namang malakasang pag-ulan. At may heavy rain potential po tayo na posibleng magpang-abot dyan, lalo na ng mga taga-Surigao del Sur, buong Caraga at Davao de Oro area. So, damay na maging sa Sorsogon area. At Davao Oriental. So, mag-ingat po sa potensyal na pagbaha na naman just in case na magsisimula na naman kayo ng ulanin dyan. At kung titingnan natin ay nakakaranas na ng ilang mga kalat-kalat pag-ulan ang buong Hinatuan, Bislig, Trento, Katiil, pababa na yan ng Panutukan, Mati at Governor Generoso. Damay na rin ang Davao Oriental na binanggit ko and the rest ng Davao Region. So, ang Davao City na kung saan ay napakainit ngayon ng issue sa politika, lalo na sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcos na napapabalita pa nga daw umano na gustong ihiwalay ang Mindanao mula sa buong bansa. Which is para sa akin ay unconstitutional doon. Meron tayo kasing batas na magkakasama talaga yan. So, yun lamang ang naririnig kong balita at ayon dito ngayon sa ating weather ay uulanin na naman ang bahagi ng Mindanao. Siguro medyo nadidismaya din ang ating Mother Nature sa galaw ng ating politika ngayon. So para pakalmahin siguro ang mga taga Davao ay makakaranas nga po ng moderate and heavy rain showers ang buong bahagi ng Davao Region mula sa Davao Oriental, Davao del Norte at Davao del Sur na riyan yan. So halos buong Southern Mindanao na naman ang makakaranas yan sa susunod na 24 oras. So within 24 hours ngayong araw, ingat na lamang po sa potensyal na pagbaha at mga pagguna naman ng lupa ng mga nakaraang linggo ay naranasan po ng mga taga Davao Region yan. So ingat, maghandaan na naman po natin yan. And the rest ng Sorsogon part ng mula sa General Santos, Sarangani, and the rest ng hanggang Cotabato City, magiging mas maulap na rin po ang iyong himpapawid dyan, maging sa central ng Mindanao. Unti-unti ay makakaranas na kayo ng mag-starting ng mga drizzle light rains, unti-unti into moderate and heavy rain showers sa loob po ng 24 hours ngayong araw. So, maaari pang mag-extend yan into 30 to 48 hours o sa susunod na 24 oras. So, take note yan sa mga LGUs natin sa Davao Region. Ingat po, lalo na sa kababahalang sa iryang bahagi ng Davao Region, lalo na ng mga taga Davao Oriental at Davao Occidental area. So, ingat po, lalo na sa mga taga Lanao na naman, ay makakaranas na naman ng magpag-ulan. So, take note yan mga folks. Very gloomy po ang mararanasan unti-unti ng buong Mindanao area. So, maging sa northern part ng Mindanao at Surigao area.
Ingat po sa potensyal ng mga malalakas ang pag-ulan just in case. At sa Zamboanga Peninsula, mula sa Davao, Zamboanga del Sur, unti-unti magiging gloomy rin po kayo dyan. Despite na medyo humid po ang buong Zamboanga Peninsula, ay unti-unti medyo kakalma muna yan dahil sa lumalawak po na surface trough na magpapaulan nga po sa halos buong Davao region. Mula ngayong araw nga po at nakakaranas na ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. E-extend na yan hanggang bandang Zamboanga Peninsula. So sa ngayon, medyo partly tumuslikaw din muna ang iiral sa buong Zamboanga Peninsula at very humid. Pero expected na po unti-unti ang mga pag-ulan na naman dyan. So wag pong mga magbibiyahe o mamamasyal o pumunta sa mga trabaho na walang dalang payong mga folks. Take note dyan at sa mga estudyante natin na may mga pasok ngayon, at lalo sa mga guro po ay medyo paghandaan na ng mga faculty rooms kung just in case na lakasan kayo na naman ng pag-ulan, planuhin na muli ang evacuation just in case lamang na lumala ang pag-ulan sa inyong mga lugar, lalo na sa buong Davao region. Pero ang bahagi po ng Visayas, lalo na sa Central Visayas ng Cebu, Negros region hanggang Iloilo sa may Panay Island, Kalibo, Rojas City, dyan sa may west portions ay makakaranas kayo ng mga ilang cluster ng trough na magdudulot po ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers na medyo clusterized po ang mararanasan. Cluster po, heavy rain showers lalo na sa mga taga Carmen, San Remego, Bogo City hanggang sa isla ng Bantayan Island at Daan Bantayan sa parte ng Cebu. So ingat po sa malakas ang pag-ulan at wag naman sana magkaroon pa ng mga pagbaha. And the rest ng Leyte mula Ormoc hanggang dyan sa may bandang Baybay City, ingat po. Asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. And the rest ng Eastern Visayas, lalo na ng mga taga Borongan City, Gian at Catbalogan City, Eastern Samar po. So ingat po sa potensyal na pagbaha just in case na magkaroon ng heavy rain shower sa inyo. And the rest ng Southern Luzon mula Masbate, Romblon at Burias Island ay magiging maulap din po at asahan din ng mga scattered rain showers lalo na dyan sa parte ng Masbate Island, sa Kawayan Milagros, Gapos, Balod at Pio V. Corpus o Esperanza. Magiging very gloomy po at mga isolated rain showers din ang pagpapakaabot dahil medyo may cluster nga po na lumalapit dyan sa bahagi ng Masbate. At madadamay na rin ang parte ng Tapias Island, sa bahagi ng Romblon at Sibuyan Island. Magdala na lamang ng pananggalang sa ulan just in case. And the rest ng Mimaropa, despite na partly cloudy ang iiral, pero magiging maalinsangan po, lalo na ng mga taga Mindoro, lalo na dyan sa San Jose ay huwag masyadong mag-dehydrate at iwas po dahil mataas pa rin ang dry spell dyan, kabilang na ang Coron sa Palawan, El Nido hanggang San Vicente. And the rest ng Puerto Princesa hanggang Bataraza, magiging maalinsangan po at partly cloudy ang aasahan nating maghapon dyan. So medyo fair weather po tayo pero despite nyan, kabilang na rin ang alinsangan mula sa Mindoro na maapektuhan ng dry effect o dry spell. Sa may Bicol region naman mula sa Sorsogon hanggang dyan sa may Iriga, Naga at Catanduanes, magiging partly cloudy, to mostly cloudy rin lalo na mamayang hapon. So expected ang mga isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat. Kaya magdala na naman ng pananggalang sa unan anumang oras. At and the rest ng Quezon Province at Camarines Norte, despite na medyo partly cloudy at medyo overcast din tayo dyan, all the way ng Quezon Province Pabaler, Aurora at Kasiguran, medyo magiging fair weather po tayo at maaraw at humid din. Kabilang na ang ilang bahagi ng Calabarzon, damay na ang Metro Manila, Bulacan at Central Luzon. Overcast po tayo dyan, so makakaranas tayo ng medyo sunny day, partly cloudy. So expected na medyo mataas ang ating heat index ngayong araw sa Calabarzon, kabilang na ang Metro Manila, Bulacan at Central Luzon. And the rest ng Northern Luzon, despite na mas malamig ang temperatura nila dyan, ay medyo drier pa rin ang mararanasan ng mga taga Northwestern Luzon. Nabanggitan natin yan ng ilang beses na expected yan ng mga taga Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at buong bahagi ng Zambales at Tarlac. Nanatiling mataas po ang dry spell dyan at drought, so nanatiling maalinsangan despite na malamig ang simoy ng hangin dyan, patuloy po ang tagtuyot dyan. At sa Northeastern Luzon naman ay despite na
Fair weather po, maaraw po. So expected na medyo humid po ang ating umaga hanggang tanghali. Pagsapit lamang ng hapon na medyo bababa ang temperatura at magiging gloomy rin. So expected din mga ilang isolated na mga light drizzle rain showers maging sa bahagi ng extreme Northern Luzon mula sa bahagi ng Babuyan Island hanggang Itbayat at Basco, Batanes. Samantala, ay silipin naman natin yung Tropical Cyclone Advisories. Medyo inayos ko po yung webpage ko ng Tropical Cyclone Advisories kasi ito yung medyo napapag-iwanan ko na hindi na-update. So far, naging mas malinis na po at mas mabilis na po yung loading time natin dahil nag-minimize ako ng mga scripts ng webpage para hindi masyado tumatagal yung loading. And so far, okay naman ang naging resulta at kung titingnan natin, puro Southern Hemisphere po ang merong typhoon warnings. Yan ay sa US West at East Pacific. Mula sa section yan ng American Weather Centers, ng Joint Typhoon Weather Centers na naka-data feed sa ating webpage. Wala tayong masyadong typhoon warnings o tropical cyclone warnings sa East Asian Pacific. Ito yung kasama ang Pilipinas sa West Philippine Pac o West Pac o West Pacific area. So medyo wala pa tayong summary o anumang low pressure na naka-forecast o advisories man lang. Puro mga Southern Hemisphere. Ito yung Invest 94P, Invest 98, Invest 94. Ayun. So kung titingnan natin sa imagery representation ng Joint Typhoon Weather Centers, puro Southern Hemisphere lamang ang naka-indicate na advisory sa kanila. So, courtesy to Joint Typhoon Warning Centers na mas at least kahit paano mas magandang representation at maganda ang reliable representation kaya ginagamit ko ang kanilang resources para sa ating analysis din. So far, wala naman tayo sa may bandang West Pacific. Klaro naman tayo. Maging sa Japan Meteorological Agency, wala namang masyadong naka-indicate pa. At puro high pressure area lamang ang nakikita natin lalo na sa may extreme Northern Luzon area. So yan po yung nagpipigil sa anumang invest na may mabubuo sa may bandang silangan ng bansa. Expect na lamang sa may bandang katimugang parte ng Mindanao which is mataas po ang equatorial trough dyan. So malinis na po yan at very updated na po ang ating webpage section dyan. Pwede nyo bisitahin yan. At mas mabilis na ang loading time. So time to time nag-update tayo ng aking webpage para mas magiging mabilis at magaan lamang ang paglo-loading ng aking webpage para sa mas mabilis na access. Kung sisilipin naman natin ang global assessment monitoring para sa status ng posibleng may mabubuong bagyo o kahit man lang low pressure area sa Pilipinas at sa labas ng ating park ay nanatiling wala namang ipinapakita ang ating global spectral model. Pero mukhang may nakikitaan na pagbabalik ng hanging amihan. So maaring ito ang huling bugso ng amihan bago ito mag-descend at mag-transition into dry season. Kung titingnan natin mga bandang starting February 10 o 11, mukhang muling nagbabalik ang bugso o maaring huling bugso na ito ng malakas na amihan bago magkatapusan ng February. So hanggat mayroong huling pagbugso ng amihan, probably this coming weekend siguro o sa susunod na linggo by mga maaaring sa weekend po at maaaring sa susunod na linggo, maaaring ito na yung huling bugso ng amihan ay i-enjoy na po natin dahil nga nabanggit na natin sa ikatlong linggo ng February 2024, diyan na po magsisimula na ang muling pagta-transitionize ng dry season. So makikita natin dito yung northeasterlies, medyo bubugso na naman siya bago mag-weekend. So i-enjoy na po natin yan mga folks. So far ang forecast nito hanggang February 11 to February 12, 2024. Pero wala naman tayo nakikitaan na anumang invest so far. So nanatiling good news yan. However, ay despite na mataas pa rin yung isobars natin o high pressure area sa halos buong bansa, pero meron ngang agresibong near equatorial trough pa rin dito sa may bandang southeastern pa rin ng Mindanao. At may maliit na potentially na pinapakita na maging shallow low pressure area ito dahil medyo may upward low convection na nabubuo ang area na ito. Ayun o. At pinakita natin sa satellite imagery na medyo
medyo konkreto yung upward low convection. Magdedepende na lamang yan sa pinaka-Coriolis circulation kung magkakaroon ito ng bahagyang low convection para pumasok as category of investment lamang o shallow low pressure area. Sa ngayon, malawakang equatorial trough pa lamang ito o surface trough na magpapaulan nga po dyan sa bahagi ng Southern Mindanao area at buong Caraga na nabanggit natin kanina. So ingat na lamang sa mga kababayan, just in case kung hindi man ito maging isang active invest o shallow low pressure area na maaaring tawagin ni Pag-asa na trough na naman ng low pressure area. Pero para sa ating analysis, isa lamang itong surface trough pa at hindi pa isang invest sa ngayon. Pero magdadala nga po ng mga moderate and heavy rain showers na maaaring umabot ng lagpas 50 mm ang buhos ng ulan. So take note yan mga folks. Dahil sa ating climatological tropical cyclone forecast monitoring, so far wala pa namang naka-indicate maging sa global tropic hazard. Mababa nga daw ang pinapakita maging sa 3rd week ng February. So tingnan na lamang, maaaring shallow trough lamang ang magpapaulan niya sa may bandang Mindanao area. So yun na lamang ang magiging concern natin mga folks. And so far wala naman tayong nakikitaan maging sa mga computer models na potentially na active na low pressure area. Yun naman ang pinaka-importante doon, yung magkaroon ng posibilidad na active low pressure area na mabuo. Kung trough lamang yan, ay pag-ingatan na lamang yung buhos ng ulan na madadala nito mga folks. Medyo maganda nga dahil mataas ang above average rainfall na ng mga taga Mindanao. Hindi gaya sa may Visayas hanggang Northern Luzon na way below normal na po talaga ang level ng tubig ulan na nabubuhos ngayon dyan. Kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon. So, yun ang medyo nakakalungkot dahil maaapektuhan nito yung ating pinagkukunan ng pagkain at supply nito. Kaya asahan ang magtataas na presyo ng bilihin lalo na sa gulay at bigas dahil nga mukhang puro na lamang tayo import. Hindi na tayo bumibili ng ating local foods. So, yun lamang ang medyo bad news mga folks. Sa ulat din doon naman, so far, ay since kaninang 12 AM ngayong araw ng February 6, makikita natin ay isa pa lamang naman ang nakapagtala tayo ng magnitude 4.3. Ito ay sa may bandang Balut Island muli, sa may bandang Sarangani, Davao Occidental. So malayo-layo, halos sakop na ito ng Malaysian Peninsula. Ayun, no? Sa may bandang Indonesia o Malaysian Peninsula, I'm not sure. Correct me if I'm wrong na lamang. So, banda rito, halos malayo naman masyado ito sa may bandang Sarangani. Pero ayon sa data feed ni Feebox, pasok ito sa southeast ng Balut Island nga sa municipality ng Sarangani. Ito kasi yung Balut Island So, kung titingnan ninyo, masyado itong malayo. So, hindi ko alam kung pasok pa rin ba ito sa ating exclusive economic zone. So, paki-confirm na lamang sa ating local government unit sa municipality of Sarangani kung pasok pa ba ito sa area na to kasi nasa pagitan nito ng Babu at Kalongana. Mukhang hindi na to sa atin Sakop na ata ito ng Indonesia. No? Bandang nasa vicinity na to hindi naman ito sa atin. Sakop ng Pilipinas. So masyadong malayo. Yan. Ito kasi yung Balut Island. So, kung titingnan ninyo, yung municipality of Sarangani at yung pinaka-event na umabot sa magnitude 4. Pero binanggit dito, 226 kilometers southeast ng Balut Island. So, I'm not sure kung sakop pa rin ba ito sa Pilipinas o maging sa ating exclusive economic zone. So, just in case, magkaroon na lamang siguro ng clarification si Feebox kung pasok pa ba yan. Kasi kung hindi dapat natin isinasali yan dahil hindi na natin sakop yung area na yan. Kung sakali lang po hindi yan sakop ng ating exclusive economic zone. Dahil may mga taga-Malaysian o Indonesian yata, kung hindi ako nagkakamali, na medyo nagre-reklamo na sila. O mukhang Indonesian nga ito kasi North Sulawesi. So mukhang nagre-reklamo na ang taga-Indonesian na bakit daw ay medyo binabanggit pa rin natin ang sakop ng Pilipinas. Kagaya na lamang nito. Samantalang nasa sakop na ito ng Indonesia. And so far ay kung titingnan natin sa historical earthquakes para ngayong araw, mula noong January 2024, nitong February pala, nung ngayong buwan,
nakapagtala tayo ng total of 209 na earthquakes simula ngayong buwan ng February 2024. So, starting by February 1 hanggang kasalukuyan, nakapag-total na tayo ng 209 earthquakes. Magnitude 2.0 hanggang 4.0, may 195 total. Magnitude 4.0, nasa 12 na at dalawa sa magnitude 5.0 pataas. So far, wala naman tayong naitala na magnitude 6.0 pataas. So hanggang magnitude 5.0 pataas pa lamang ang pinaka meron tayo. Mga dalawa po yun. So kung titignan natin, ang dalawang iyon para babalikan natin ay nasa bahagi nga po ng Balot Island pa rin ng Davao Occidental. Magnitude 5.3 po yun. At isa dito sa may bandang Surigao del Sur pa rin, sa may bandang northeast ng Lingig. Surigao del Sur na magnitude 5.3. So yun lang po ang medyo malakas-lakas nating lindol. Ay typically bandang Mindanao po ang nakakapagtala ng malalakasang lindol so far. At sa bahagi naman ng Luzon, so far wala naman tayong naitala na kahit man lang magnitude 5. At least hanggang magnitude 4.0 ang naitala lamang natin sa ngayon. Pero wala tayong naitala. At kukunti pa lamang naman so far ang mga naging pagyanig sa Luzon, hindi kagaya sa bahagi ng Mindanao ay masyado na po agad marami. Talagang napaka-aktibo po ng Philippine Trench natin dyan sa may bandang Surigao del Sur. Mas mayanig po ang portion na yan. Hindi kagaya sa bahagi po ng Luzon area na hindi naman masyadong magalaw yung Manila Trench natin o yung Manila Plate. Di gaya din sa may bandang Philippine Plate, masyadong magalaw yung tectonic plate natin dito sa area na to. Masyado talagang magalaw yan. Kaya mas madalas na may yumayanig sa bahagi ng Surigao del Sur area. So sa mga kababayan natin dyan, na mga taga Surigao, ingat na lamang po kayo mga folks dahil masyadong magalaw talaga yung Philippine Plate natin dyan. At narito naman natin 3D today weather forecast para sa araw ng Martes, February 6, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, February 6, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na hindi natin na-report na discuss natin ngayong umaga sa ating report at sa mga data feeds na gusto niyo malaman lalo na sa aking weather station sa Caloocan for real-time weather updates at sa mga data feeds mula sa mga ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.